Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Jano. Taong 1992. Probinsya ng Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nakatira sa isang baryong nasa dalampasigan itong si Jano. Ang pangunahing kinabubuhay ay pangingisda at panghuhuli ng anumang lamang dagat na maaaring ibenta at ipang-ulam. Nasa edad 18 ang binata ng mamatayang ama at bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, si Jano ang naging sandalan ng ina sa pagtataguyod ng maliliit pang mga kapatid. Halos lahat ng trabaho pinapatos ng binata mula sa pagbibilad ng tuyo, pangingisda at paghakot ng mga banyera sa bagsakan ng isda. Walang inuurungang trabaho ang binata dahil kailangan itong kumita ng pera para may makain ang mga kapatid. Namasukan bilang katulong ang ina sa syudad, ngunit hindi rin pinalad ang ginang. Dahil sa hirap ng trabaho, nagkasakit ito at kalaunan ay pumanaw. Naging mabigat para kay Jano ang mga pangyayari, ngunit hindi pa din ito sumuko. Alam ng binata na siya na lamang ang tanging inaasahan ng dalawang kapatid. Andrew, Ella, magsikap kayo sa pag-aaral dahil walang ibang tutulong sa inyo pagdating ng panahon. Mahirap mabuhay sa mundong to kapag wala kang pinag-aralan. Tignan niyo ko, hanggang dito na lang ang buhay ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi kayo natatapos sa pag-aaral. Wika ni Jano sa mga kapatid. Sa awa ng Diyos, naging maganda naman ang resulta ng pagsisikap. Nakapagtapos ang mga kapatid ng sekundarya. Balak ni Jano na pag-aralin ang mga ito ng kolehiyo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sapat ang kinikita para tustusan ang kanilang pag-aaral. Naganap ito ng trabaho sa mga kakilala. At sakto namang isa sa mga kaibigan ang nag-alok sa kanya ng pagkakakitaan. May alam akong pagkakakitaan, pare. Pero medyo delikado, ha. Siguradong isang lakad lang. Tiba-tiba tayo. Mababayaran mo na yung matrikula ng mga kapatid mo. Isipin mo na lang sila, pare. Kung gusto mo mapagtapos ng pag-aaral sina Andrew at Ella. Wika ng kaibigan ng binata na si Arman. Bakit? Gaano ba kadelikado ang gagawin natin? Tanong ng binata. Hindi naman delikado ang gagawin, pero magiging mainit tayo sa mga otoridad, lalo na sa mga bantay dagat. Tugon ni Arman. Bantay dagat? Bakit naman sa kanila pa? Ang trabaho kasi natin, pangungulekta ng itlog ng pawikan at pagbibenta nito. Alam mo naman na mahabang pagkakakulong ang parusa kapag nahuli ka. Pero pare, isang lakad natin, libo-libong piso ang kikitain mo. Tugon ni Arman. Nang mga panahong ito, laganap ang pangunguha ng itlog ng pawikan para ipagbili sa mga kainang pagmamay-ari ng mga incheck. Sinasabi na may kakaibang taglay na sangkap ang itlog ng pawikan na maaaring makapagpagaling ng mga karamdaman. Kung hindi naman tayo mahuhuli, wala naman sigurong problema, 'di ba? Wika ni Jano
Napangiti si Arman dahil napapayag nito ang kaibigan. Tama ka. Walang magiging problema kung hindi tayo mahuhuli. Mamayang gabi, kung gusto mong sumama, puntahan mo ko sa bahay. Tugon ni Arman. Nakapagpasya ang binatang sumama. Sige pare, pero ito na ang una at huling pagkakataong gagawin ko ito ha. Sige lang, walang problema. Subukan mo lang dahil pag nahawakan mo na ang pera, ikaw mismo ang mag-aaya sa akin. Wika ni Arman. Kinagabihan, matapos maghapunan kagad ng lumakad ang binata. Pagkarating sa tahanan ni Arman, handa na ang kanilang mga dadalhing kagamitan. Isang kahong lalagyan ng yelo, pala at mga kalaykay. O tara na, tulungan mo na ako sa mga gamit. Ikakarga natin sa bangka. Wika ni Arman. Hindi na nagdalawang isip pa si Jano. Dali-dali itong kumilos. Nang matapos ikarga ang mga kagamitan, kagad nang pumunta ang dalawa sa kabilang isla. Walang nakatira sa lugar na ito. Napakaliit at purong buhangin ang nasa paligid. Kadalasang dito bumibisita ang mga pawikan upang mangitlog. Kaya alam ni Arman na madami ang kanilang makukuha sa lugar. Paano bang malalaman ang pugad ng mga pawikan pare? Tanong ni Jano habang marahan silang naglalakad papunta sa dalampasigan. Hindi nagdala ng pang-ilaw ang mga ito, sa kadahilan ng maaari silang makita ng bantay dagat na nag-iikot sa lugar. Madali lang pare, pero hindi mga lumang itlog ang pakay natin dito ha. May mga pawikang sasampa sa buhangin para mangitlog at yun ang aabangan natin dito. Wika ni Arman. Nagtayo ito ng maliit na kubong gawas sa mga dahon ng niyog para hindi sila makita ng mga sasampang pawikan. Medyo maaga pa ng mga sandaling yun. Tinatayang nasa 8:00 pa lamang ng gabi. Alam ng dalawa na aktibo pa ang mga bantay dagat sa pagpapatrolya. Nag-antay pa ang mga ito ng 4 na oras. Hanggang sa sumapit ang 12:00 ng hating gabi. Dito na nagsimulang maglakad sa paligid ang magkaibigan. Sa hindi kalayuan, nakita ng mga ito ang isang pawikang nagsisimula ng mangitlog. Dali-dali itong nilapitan ng dalawa at saktong nakalapit na sila. Lumabas na ang unang kumpol ng itlog nito. Kagad namang kinuha ng binata ang lumalabas na itlog. Inilalagay ito sa kanilang sisidlan. Pinili ni Arman na saluhin ito mula sa pawikan. Nang sa ganon, hindi na kailangan pang magukay. Ilang sandali pa, natapos ng mangitlog ang pawikan. Tinatayang nasa mahigit 100 itlog ang nilabas nito bago tuluyang bumalik sa tubig. Ayos pare, mahigit 10,000 na ang halaga nito. Wika ni Arman. Malaking pera na din pala eh. E di, umuwi na tayo pare. Tugon ni Jano. Hindi pa ito sapat pare. Kasi ang order sa akin ng kakilala ko sa bayan, 500 piraso. Wika ni Arman. Muli pang naghanap ang dalawa. Hanggang sa makakita muli sila ng isa pang pawikan. Sa pagkakataong ito, mas malaki ito kaysa kanina. Kaya alam ni Arman, mas marami ang ilalabas nitong itlog.
Dali-dali silang lumapit sa hayop na nooy nakapwesto na para mangitlog. Ilang sandali pa ay nagsimula na nga ang kanilang hinihintay. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil iisang itlog lamang ang inilabas nito at hindi kagaya ng mga naunang nahawakan. Matigas ito na parang bato. Matapos ilabas ng pawikan ang itlog, kagad itong bumalik sa tubig. Bakit? Iisa lang to pare. Akala ko ba mas malaking pawikan? Mas maraming itlog. Tanong ng binata. Hindi ko nga din maintindihan pare. Hayaan mo na. Itago mo na lang yung isang yan. Malay mo may dalang swerte. Tugon ng kaibigan. Sinunod ni Jano ang sinabi nito. Inilagay sa bulsa ang nakuha. Nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Napuno ng mga ito ang kanilang sisidlan. Kinabukasan ay naibenta sa malaking halaga. Hindi makapaniwala si Jano na ganong kalaking pera ang kinikita nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakahawak ito ng malaking halaga. Ginamit ni Jano ang pera upang mabayaran ang matrikula ng dalawang kapatid. Alam ng binata na hindi lamang ito ang kailangan niyang alalahanin. Kailangan ni Janong makapag-ipon para sa susunod pang mga taon. Kaya kahit labag man sa kalooban at may takot, muli nitong inaya ang kaibigan upang manguha ng itlog ng pawikan. Nagpatuloy sa ganong gawain ang dalawa nang hindi namamalayan ng mga otoridad. Nagawang makaipon ni Jano na ipagawa ang kanilang tahanan. Ngunit lingid sa kalaman ng binata na may kaakibat na kamalasan ang ginagawa niya. Habang naglalaba ng mga damit, nakapa ni Ella ang bato sa bulsa ni Jano at iniabot yun sa kanya. Kuya, nakuha ko po ito sa bulsa ng pantalon niyo. Ano po ba ito? Tanong ng dalaga. Hindi ko din alam, Ella. Ilapag mo na lang dyan sa mesa. Kukunin ko na lang mamaya. Tugon ng binata. Inilapag naman ito ng dalaga. Kagad nang itinuloy ang ginagawa. Hindi naman namalaya ni Jano na pumasok ng tahanan ang kapatid na si Andrew at nakita ang bato. Kinuha niya ito nang hindi nagpapaalam sa kuya. Muling lumabas ng tahanan. Nawaglit na lamang ito sa alaala ng binata. Hanggang kinahaponan, pumunta ito sa bayan upang makipag-inuman kay Arman. Kasama nito sa mesa ang isang matandang kilala sa lugar bilang manggagamot. Ipinakilala naman ni Arman si Jano sa matanda. Sinabing ito ang kasakasama sa pangunguha ng itlog. Nako Arman, hindi mo pa din ba tinitigil ang gawain mo? Sinasabi ko sa'yo, palagi kong ipapaalala. Mabigat ang gante ng kalikasan at siguradong hindi mo yon magugustuhan. Wika ng matanda. Alam ko naman po yun, tatang. Kesa wala akong mahanap na ibang trabaho eh. Isa pa, mabilis ang pera dito. Siya nga pala, nasa na yung batong itlog ng pawikan pare? Gusto ko sanang itanong kay tatang Polang yung tungkol doon eh. Tugon ni Arman. Biglang ibinaba ng matanda ang iniinom nang marinig ang sinabi ng binata. Ano ka mo? Batong itlog ng pawikan. Nakakuha kayo ng trabungko nito? Tanong na matanda. Nagkatinginan naman ang dalawa dahil sa naging ekspresyon nito. Siguro nga po.
Yun yung nakuha namin. Kaso wala dito eh. Naiwan ko sa bahay. Tugon ng binata. Napatayo ang matanda at dali-daling inaya si Jano na puntahan ito. Hindi mo alam ang ginagawa mo, bata. Ikaw ang nakakuha ng trabungko. Kaya hindi mo ito dapat hinihiwalay sa katawan mo. Dahil sa oras na mahawakan ito ng iba, nang walang basbas mula sa may-ari, pwede itong magdulot ng kamalasan sa kanila. Pagmamadaling wika ng matanda. Dali-dali na itong naglakad. Pagkarating sa tahanan nila Jano, kagad namang hinanap ng binata ang dalawang kapatid. Nakita nito si Ella na nag-aaral sa lamesa. Samantalang si Andrew naman nakaupo sa sulok habang nakatitig sa malayo. Ella, nasa na yung batong nakita mo sa bulsa ko? Tanong ni Jano sa kapatid. Hindi ko po alam, kuya. Akala ko nga po kinuha ninyo eh. Tugon ng dalaga. Wala akong kinukuha. Nabaglit nga lang sa isipan ko eh. Saka ano bang nangyari dito kay Andrew? Bakit tulala ito? Tanong ng binata. Kagad namang nilapitan ng matanda si Andrew. Napansing malalim ang mga mata nito. May kung ano ding binubulong si Andrew. Sinasabi ko na nga ba, nasa kanya ang trabungko ng pawikan, Jano. Tignan mo ang nangyari sa kapatid mo. Kung hindi ako nagpunta, malamang nawala na ito sa katinuan. Wika ng matanda. Po, bakit naman po, tatang? Muling tanong ng binata. Hindi niya pagmamay-ari ang trabungko, kaya unti-unti siya nitong kakainin. Maniwala ka't sa hindi, hindi na magtatagal pa ang buhay niya. Tugon ng matanda. Bakit, Manong? Ano po bang meron sa trabungko na yon? Tanong ni Jano. Habang ginagamot si Andrew, ipinapaliwanag na matanda ang tungkol sa kakayanan ng trabungko ng pawikan. Ayon kay Mang Poleng, ang trabungko ay nagbibigay ng swerte sa sino mang makakuha nito. Ngunit sa oras na mapasa kamay ng ibang tao, maaari itong magdulot ng kapahamakan na kung minsan ay nauuwi pa sa kamatayan. Ang nangyari sa kapatid mo, isang uri ng sumpa. Dahil kinuha niya ang trabungko nang hindi nagpapaalam sa totoong nakakuha nito. Maayos na ang kalagayan ng kapatid mo. Wala na ang sumpa. Hayaan niyo na muna siyang makapagpahinga. Wika ni Mang Jano. Laking pasasalamat ng binata sa matanda dahil naagapan nito ang kapatid. Manong, marami pong salamat sa tulong niyo. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung hindi kayo dumating eh. Wika ni Jano. Walang anuman, Jano. Nasaan ang trabungko? Kailangan ingatan mo ito at huwag mong hahayaang mapunta sa kamay ng ibang tao kung ayaw mong maulit ang pangyayaring ito. Tugon ni Mang Poleng. Kagad na itong nagpaalam. Ang swerte mo naman, pare. Ikaw pa talaga ang nakakuha ng trabungko. Kung alam ko lang ako na sana'y nagtabi niyan. Pero ang sabi pala ni Tatay Poleng, may taglay na swerte ang trabungkong yan. At hindi lang yon, poprotektahan ka din ito laban sa masasamang elemento. Kaso lang, delikado din kung gagamitin mo ito sa pansariling kapakanan. Wika ni Arman. Kaya nga, pare, ang totoo, natatakot din akong gamitin ito. Kasi baka hindi ko alam na mali na pala yung ginagawa ko eh. Mapapahamak pa ang lahat ng mga tao sa paligid mo.
Tugon ni Jano. Huwag kang mag-alala pare. Kilala kita eh. Mabait ka naman. Kaso nga lang minsan, may pagkaburara sa gamit. Itago mo mabuti yan ha, para wala tayong problema. Di ba? Yun lang naman ang sabi ni Tatang. Wika ni Arman. Naging maayos naman ang sumunod na mga araw. Tumigil muna ang dalawa sa paghukay ng itlog ng pawikan. Napansin ni Jano na tila unti-unting gumagaan ang pamumuhay. Nagagawa nilang mabili lahat ng pangangailangan. Naipapasyal na din ng binata ang mga kapatid na nooy pangarap lamang ng mga ito. Nawala sa isipan ni Jano ang tungkol sa trabungko. Ang tanging alam nito, may naitatabi siyang pera na siyang pinagmamayabang niya sa mga kakilala. Habang tumatagal, tila nag-iiba din ang ugali ng binata. Naging mapangmata ito at mapagmataas. Halos hindi na din namamansin sa tuming dadaan sa bahay ng mga dating kakilala. Hanggang sa isang araw, inaya ito ni Arman na manguha ng itlog ng pawikan. O ano pare? May lakad tayo mamaya ha? Sasama ka ba? Tanong ni Arman. Siyempre naman pare, kailangan natin ng pera eh. Tugon ni Jano. Kinagabihan, lumakad ang dalawa ngunit lingid sa kalaman ng binata. Ito na pala ang simula ng unti-unti niyang pagbagsak. Matyagang nag-antay ng papaahong pawikan ang dalawa. At habang naghahantay sa kanilang maliit na kubo, napag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa kanilang mga plano. Alam mo Jano, siguro huling lakad ko na to. Bala ko kasi lumuwas na Maynila para ayusin na yung buhay ko. Medyo nagsasawa na din ako sa buhay dito eh. Buti ka pa, naging maayos na yung pamumuhay mo. Wika ni Arman. Bakit naman pabigla-bigla yung pasya mo? Tanong ni Jano. Napagtanto ko lang na mali talaga yung ginagawa natin. Tignan mo, hindi mo ba napapansin? Papakaunti na ng papakaunti yung dumadaong na pawikan dito. Ano naman ngayon pare? Malay mo, sa ibang lugar naman sila nangingitlog eh. Hindi pare, dito sa lugar natin, itong isla lang na kinakalagyan natin ang nagsisilbing paitlugan ng mga pawikan. Wala na silang ibang pupuntahan eh. Dahil napuno na ng mga tao mga dalampasigan. Kasalanan pala natin kung bakit sila kumonte. Ganun ba ang gusto mong sabihin sa akin, Arman? Sino bang nagdala sa akin sa ganitong trabaho? Hindi ba ikaw din? Tapos maririnig ko sa iyo yung mga bagay na yan. Tanong ni Jano. Nagdiskusyon ng dalawa. Hanggang sa nagpasya ang mga itong bumalik sa kabisera. Pagkarating doon, sinalubong sila ng kapulisan. Lingid sa kalaman itong may nakapagsumbong ng kanilang gawain. Nakulong ang magkaibigan. Lahat ng mga ari-arian ni Jano ay nawala. Nalaman ng mga otoridad na ang lahat ng yun nanggaling sa perang pinagbentahan nila ng itlog ng pawikan. 1 taon at kalahati ang naging sistensya ng dalawa. Nang makalaya ang mga ito, halos pagsakluban ng langit at lupa ang binata. Nang malamang wala na sa tahanan ang mga kapatid, nag-asawa ng maaga si Ella. Samantalang si Andrew naman sumama sa mga barkada at napariwara na ng tuluyan ang buhay. Hindi lang ito ang kamalasang nangyari sa kanya. Maging ang lupaing kinatitirikan ng tahanan, nahatak na din ng bangko. Napag-alaman ng binatang isinanla ito ng ama.
para ipangtustos sa panggagamot. Hindi ito nabayaran sa loob ng maraming taon. Nakiusap si Jano sa ilang kakilala para doon makitira. Ngunit wala ni isa sa kanila ang tumanggap sa binata. Kahit pa ang malalapit nitong mga kamag-anak, pinagtabuyan siya dahil sa mga ginawa. Nalaman ng mga ito ang dahilan ng pagkakakulong ng binata. Nagpagala-gala sa lansangan si Jano. Wala ni isa sa mga dating kakilala ang tumanggap sa kanya. At ang mas masakit, ang mga taong nilaanan niya ng panahon, oras at pera, pinagtatawanan na lamang siya ng mga sandaling yun. Halos mabaliw si Jano. Ultimo pagkain ay hindi nito magawang makabili. At ang mas malala pa sa lahat, maging ang karagatan, pinagtampuhan na din ng binata. Madaling araw ng mga sandaling yun, sinubukan ni Jano na mangilaw ng lamang dagat sa dalampasigan para kahit papano malamanan ang tiyan. Ngunit ni isang maliit na hipon, wala itong mahuli na siyang nakakapagtaka para sa kanya. Dahil ang mga kasama niyang nangiilaw, halos mapuno na ang mga sisidlan. Nakiusap din ang binata sa kaibigan ng ama na sumama sa pangingisda para kahit papano ay kumita. Tamang-tama ang dating mo. Wala akong katawa ngayong araw. Maganda ang panahon, kaya siguradong marami din tayong mahuhuli. Wika ni Mang Lapid. Oo nga po, Manong. Sana nga makarami tayo Tugon ni Jano. Pagdilim ay kagad lumakad ang mga ito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Biglang nagparamdam ang malakas na alon. Dahan-dahan ding lumakas ang hangin. Hanggang sa tuluyan ng hindi makausad ang bangka. Desagwan lamang ang bangkang yon, kaya hindi sila makakapangisda kung malakas ang hangin. Bakit biglang nagbago ang panahon? Kanina lang napakalinaw ng langit at pantay ang karagatan. Bigla-bigla naman ng paglakas ng hangin. Wala tayong magagawa, Jano. Mukhang hindi tayo makakatuloy sa pagpalaot. Wika ng matanda. Kagad bumalik ang dalawa sa dalampasigan. Sinubukang antayin ang paghupa ng sama ng panahon. Habang nakaupo sa kubo, nakipag-usap si Mang Lapid sa ilang mangingisdang naghahanda sa lugar. Dito napag-alaman ng matanda ang nangyari kay Jano. Napailing na lamang ito. Hindi makapaniwala sa sinapit na kamalasan. Bumalik ito sa kubo at kinausap ang binata. Bakit hindi ka lumapit sa akin kagad, iho? Kaibigan ko ang iyong ama at handa kong tumulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi na sana umabot sa ganito ang lahat kung naagapan natin. Wika ni Mang Lapid. Hindi lang naman to dahil sa pagkakakulong ko, Manong Malakas ang paniniwala ko na may kinalaman ang trabungkong nakuha ko sa mga nangyayari sa akin ngayon. Tugon ng matanda. Trabungko, ano bang sinasabi mo, iho? Tanong ni Mang Lapid. Kagad namang inilabas ng binata ang trabungkong nakabalot sa itim na tela. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lapid dahil alam nito na tunay ang trabungkong hawak ng binata at kahit papano may kaalaman din ito. Mahabaging langit. Totoo nga, nakuha mo ba ito sa nabubuhay na pawikan? Tanong na matanda. Opo, Manong.
Kinumpirma din ito nung albularyo na si Mang Poleng. Tugon ni Jano. Kung ganon, kailangan natin siyang puntahan para malaman kung ano ang talagang dahilan ng mga nangyayari sa'yo. Muling wika ng matanda. Nang gabing yun, kagad nilang pinuntahan ang tahanan ni Mang Poleng. Saktong kakatapos lamang nito sa panggagamot at nag-aayos ng mga kagamitan. Pumasok si Jano sa tahanan. Kinausap ang matanda ngunit tinalikuran siya nito. Mukhang ayaw akong kausapin ni Mang Poleng, Manong. Wika ni Jano. Bakit naman? Ano ba ang sinabi mo? Tanong na matanda. Sinabi ko lang naman na may tatanong ako. Ayun, tumalikod ka agad. Tara, punta muna tayo sa tindahan at may bibilhin lang ako. Wika ni Mang Lapid. Pagkarating sa tindahan, bumili ng 2 bote ng alak ang matanda. Napangiti na lamang si Jano dahil nakalimutan nitong mahilig uminom ang manggagamot. Matapos ay kagad na silang bumalik sa tahanan nito. Napakamot ng ulo si Mang Lapid. Nakita nitong nakahanda na ang maliit na lamesa. Ang tagal nyo namang dumating. Uhaw na ako eh. Wika ni Mang Poleng. Pasensya na po, Manong. Ito na po ang paborito niyong alak. Nagdala na din po kami ng pulutan. Tugon ni Jano. Magaling. Sige na. Simulan na natin, palalim na din ang gabi. Muling wika ni Mang Poleng. Sabay bukas ng bote. Nakailang ikot na ng baso ngunit hindi pa nagsasalita si Jano tungkol sa pakay nito. Kaya naman si Mang Lapid na ang nag-umpisa. Hindi ba? May itatanong ka, Jano. Kanina pa nag-aantay si Mang Poleng. Wika ng matanda. Opo, Manong. Meron nga po. Tungkol po sa trabong ko at sa mga nangyayari sa buhay ko. Hindi ko po alam kung konektado ba ito o hindi. Tanong ni Jano. Ano ba ang sinabi ko sa iyo noon? Hindi ikaw ang may hawak sa kung anong mangyayari sa buhay mo. Ibinibigay lamang ng trabong ko ang nais mong mangyari. Tugon ng matanda. Pero hindi naman po ganito ang gusto kong mangyari, Manong. Nangyari na lang po lahat nang hindi ko namamalayan. Aaminin ko sa iyo, Jano. May mga nadinig akong usap-usapan tungkol sa iyo. At hindi maganda ang mga yon. Nakalimutan mo ng lubusan kung saan ka nanggaling. Hindi mo ba natatandaan ang mga ibiniling ko sa iyo? Pasensya na po, Manong. Lubusan ko pong nakalimutan ang mga bilin niyo. Nang makahawak na ako ng maraming pera, totoo po ang sinasabi niyo. Nawala po ang respeto ko sa lahat. Maging sa mga taong itinuring akong kaibigan. Hanggang sa tuluyan ang nawala ang lahat sa akin nang hindi ko namamalayan. Mabuti naman at alam mo ang pagkukulang mo. Pero hindi na natin maibabalik kung ano man ang nawala. Ang tanging magagawa mo na lamang, harapin ang buhay mo ngayon. Wika ni Mang Poleng. Pero paano ko pong gagawin yun, Manong? Hindi ko nga alam kung saan ako magsisimula. Magsimula ka sa kung anong meron ka ngayon. Amin na yung trabong ko mo at susubukan kong linisin. At sana naman sa pagkakataong ito, hindi na maulit ang lahat ng mga nangyari sa iyo.
Opo, Manong. Pinapangako ko. Sa pagkakataong ito babaguhin ko na ang buhay ko. At siguro, sisimulan ko sa paghingi ng tawad sa lahat ng mga taong pinakitaan ko ng hindi magandang ugali. Ikaw ang nakakaalam kung saan ka mag-uumpisa. Nandito ka na at hindi mo na mababago pa ang nakaraan. Kaya wag mo itong panghawakan. Sa halip ay gamitin mo ito bilang inspirasyon sa pag-usad sa buhay mo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang inuman, inaya ni Mang Lapid si Jano sa kanilang tahanan. Nagalit ang asawa ng matanda dahil isa ito sa mga nanggagalaiti sa binata. Bakit mo pa dinala yung taong yan dito? Hindi ba't nagmamalaki yan noon at halos hindi ka pinapansin? Kahit alam niyang magkaibigan kayo ng tatay niya. Wika ni Aling Delia. Oo, alam ko Delia. Pero tapos na yon. At hindi mo na dapat panghawakan pa ang nakaraan. Tignan mo ang kalagayan niya. Hindi ka ba naaawa? Isipin mo noong buhay pa ang mga magulang niya. Sino ba ang nilalapitan natin? Tanong ni Mang Lapid. Kagad namang umalis si Aling Delia. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw naman ang pagtatawanan ng mga tao eh. Wika nito. Papasok na sana sa silid ang matanda. Ngunit kagad itong pinigilan ni Gino. Aling Delia, sandali lang po. Gusto ko sanang humingi ng kapatawaran sa lahat ng nasabi at nagawa ko sa inyo noon. Alam kong huli na pero sana mapatawad niyo pa ako. Wika ng binata. Biglang napahinto si Aling Delia at nilingon si Jano. Hindi na kasi ikaw yung batang Jano na masipag. Palangiti at palabate. Simula nang magkapera ka, lahat na lang nagbago sa'yo. Nawala na yung Janong nakilala ko. Kaya hindi mo rin ako masisisi kung sumama ang loob ko sa'yo. Tugon ng matanda. Biglang napaiyak si Jano. Napayakap sa matanda. Naalala nito ang lahat ng mga nangyari noong kabataan. Tinanggap ng dalawang matanda si Jano. Dito nagsimula ang muling pagbabago sa buhay ng binata. Hinanap nito ang mga kapatid upang magkasama-sama. Simula ng araw na yon, unti-unting nagbabalik sa dati ang lahat para sa kanya. Muli itong nakapagtrabaho. Paunti-unti ay nakapagpagawa ng tahanan. Muli silang namuhay na mga kapatid na magkakasama. Tuluyan na ding nawala ang sumpa ng trabungko at nagamit niya ito sa tamang paraan. Nagpamalas ito ng mga kakaibang katangian, lalo na pagdating sa pangisda. Hindi na bakante ang lambat ni Mang Lapid. Palaging malaki ang bentahan nila ng isda. Sunod-sunod na swerte ang dumating sa mga ito hanggang sa makabili ng sariling bangka si Jano. O Jano, paano ba yan? Di hindi na tayo magiging magkasama sa pangisda niyan. May sarili ka ng bangka eh. Pero masaya ko para sa iyo anak. Sa wakas, nakuha mo na din ang totoong ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Wika ni Mang Lapid. Inakala ng binata na hanggang doon na lamang ang kayang ibigay ng trabungko. Ngunit nang minsan itong magawi sa isla kung saan nakuha ang gamit, naisip nitong gumawa ng paraan para pangalagaan ang mga pawikang nangingitlog sa lugar. Matapos mag-arya ng lambat, pinupuntahan ito ang isla. Matyagang nagbabantay at sa tuwing may makikita siyang pawikan,
Inaantay niya itong matapos mangitlog. Minamarkahan ng lugar. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Jano at hindi na malayang unti-unti nang dumadami ang mga pawikang nangingitlog doon. At nang minsang nag-aarya ito ng lambat, bigla namang sumama ang panahon. Lumaki ang alon at dahil kargado ang bangka, pinasukan ito ng tubig hanggang sa tuluyang lumubog. Nagbalutang-lutang si Jano sa dagat sa loob ng ilang oras hanggang sa makaramdam ito ng pamumulikat at tuluyang hindi na maigalaw pa ang mga paa. Hinayaan na lang ng binatang lumubog siya sa tubig. Iniisip na marahil yun na ang kanyang katapusan. Ngunit ilang minuto ang nakalipas. Nakakita ito ng napakatingkad na liwanag. Umubo ng malakas. Nilabas ng binata ang nalunok na tubig. At nang bumangon ito, nasa isla na siya ng mga pawikan. Nakita ng binata ang mga bakas ng hayop sa tabi na nagpapatunay na hinatak siya ng mga ito papunta sa dalampasigan. Hindi makapaniwala si Jano sa mga nangyari. Ilang minuto pa ay napadaan ang bangka ni Mang Lapid dahil nakita nitong nakalutang ang banderitas na ginagamit ni Jano bilang tanda. Sinasabi ko na nga ba, nandito ka lang. Ano bang nangyari sa'yo? Teka, at nasaan ang bangka mo? Tanong na matanda. Yun nga po ang problema, Manong Pinasok po ng tubig yung bangka ko at lumubog Akala ko nga, mamamatay na ako Pero nagising na lang ako dito sa dalampasigan. Hindi ako sigurado pero sa tingin ko, mga pawikan ang nagligtas sa akin, Manong. Tugon ni Jano. Nakita ng matanda ang mga bakas. Naniniwala ito sa sinasabi ng binata. Naniniwala ko sa sinasabi mo, Jano. Alam mo bang may alamat na kumakalat sa baryo natin tungkol sa islang ito? Wika ng matanda. Alamat, Manong? Ano naman po yun? Tanong ng binata. Ang islang ito ay pinamumugaran ng isang napakalaking pawikan. Sinasabi nilang alaga ito ng mga engkantong dagat na siyang tagaprotekta ng karagatan sa paligid ng ating baryo. Hindi lang ako sigurado kung totoo ang alamat na yon. Pero marami na ang nakapagsabi na nakita nila ang higanteng pawikan na palutang-lutang sa karagatan at may babaeng nakasakay sa likod nito. Pagkukwento ng matanda. Bigla namang naalala ni Jano ang pinanggalingan ng hawak na trabungko. Naalala ko po, Manong. Sa isang malaking pawikan ko nakuha yung trabungko ko. Nangitlog po pero isang itlog lang ang nilabas. Wika ni Jano. Natawa naman ang matanda at muling nagsalita. Hindi nangingitlog ang mga lalaking pawikan, Jano. Kaya imposible ang sinasabi mo. Wika ni Mang Lapid. Biglang natigilan ang matanda dahil hindi sinasadyang nadulas ang dila nito. Paano niyong nalaman na lalaki ang pawikan niyong, Manong? Tanong ng binata. Wala nang nagawa ang matanda kundi ang umamin. Bakit ba kasi napakatabil ng dila mong matanda ka? Ay nako, sige na nga, aaminin ko na. Minsan ko na ding nakita ang malaking pawikan. At hindi lang basta nakita. Ako ang nagligtas nito mula sa sarili kong lambat. Pagsasalaysay na matanda. Dagdag pa nito. Habang nagpapaikot-ikot ang pawikan sa lambat, unti-unting lumalaki ang alon
Huminto lang ang daluyong nang maputol na ni Mang Lapid ang lambat na nakapulupot dito. Maaari po ba ninyong ilarawan ng pawikan na nakita nyo, Manong? May kulay puti itong tuldok sa ulo. May malaking tipak sa gawing likod ng bao. At putol ang dulo ng kanang palikpik sa likod. Paglalarawan ni Mang Lapid, nanlaki ang mga mata ni Jano. Dahil yun mismo ang pawikang nakita nito sa dalampasigan. Laking tuwa naman ng binata. Kagad namang umuwi ang dalawa. Pagkarating sa dalampasigan, nakita ng binata ang kaibigang si Arman. Nakasuot na ito na magharang kasuotan. Mukhang umasenso na sa buhay. Magandang tanghali sa'yo, Jano. Kamusta ka na? May nakapagsabi sa akin na dito daw kita makikita. Wika ni Arman. Eto. Kakalubog lang ng bangka kagabi. Pero mabuti na lang at sa mababaw na bahagi ng dagat. Mamaya susubukan naming hatakin. Tara sa bahay. Nang makakain ka ng tanghalian. Tugon ni Jano. Napansin naman ng kaibigan na tila nag-iba ang pag-uugali ng binata. Teka pare, parang nag-iba yata ang ugali mo. Anong nangyari? Ha? Anong sinasabi mo? Ako pa din naman to. Siguro, namulat lang ako sa mga pagkakamali ko. Ikaw nga tong ang laki ng pinagbago eh. Tignan mo naman yung suot mo. Hindi. Siniswerte lang sa buhay pare. Nakahanap na magandang trabaho sa syudad. Kaya heto, kahit papano, nakaangat-angat na din sa buhay. Ano bang klaseng trabaho yan? Baka mamaya, nagbebenta ka na ng lamang loob ng tao ha? Hindi naman pare. Iwas na ako sa mga illegal na gawain eh. Di ba nga ang sabi ko, mabubuhay na ako ng maayos. Sa bagay, tara na nga. Nag-aantay si Mang Lapid. Pag-uusap ng dalawa. Nagkwentuhan ng mga ito sa mga pangyayari nung magkahiwalay sila. Halos hindi makapaniwala si Arman na magagawang bumangon ng binata mula sa pagkakalugmok. Akalain mo nga naman no, sa kabila ng mga pinagdaanan mo, nandito ka pa din at lumalaban. Hanga din talaga ako sa'yo pare. Wika ni Arman. Kailangan pare. Dahil wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Muling nagkasundo ang dalawa. Kapwa namuhay ng maayos. Namuhunan si Arman sa pangisdaan at si Jano ang ginawa niyang tagapamalakad nito. Hindi namamalayan ng dalawa na unti-unti nang lumalago ang kanilang negosyo. Lalo pa nang magpasya silang pangalagaan ang isla ng mga pawikan. Sinabi ni Jano ang ginawa sa isla at kung ano ang mga natuklasan. Sige pare, magdadala tayo ng mga puno ng nyug sa lugar para kung sakaling tumaas ang tubig, hindi madaling maanod ang buhangin. Wika ni Arman. Naging bahagi ng adhikain ni Jano ang kaibigan. Hindi nila ito pinaalam sa iba. Ngunit natuklasan ito ng pamahalaan. Noong una, kine-question ang kanilang motibo. Ngunit nang lumaon, nawala na ang mga agam-agam ng otoridad sa kanila. Alam mo Arman, kung alam ko lang dati na ito pala yung dapat kong ginawa, hindi na sana nagkandaleche-leche pa yung buhay natin, no? Wika ni Jano. Ako din pare, hindi na sana nasayang yung panahon natin sa mga walang kwentang bagay. Tugon ni Arman. Alam nyo kung minsan, kailangan din nating madapa sa putikan para matutunan nating bumangon at umahon. Kaya hindi na masama ang naging karanasan yung dalawa.
Pagpasalamatan ninyo dahil naging kasangkapan kayo ng Panginoon para makatulong sa iba. Matapos ang pag-uusap na yon, pumunta sa isla ang dalawa kung saan sila nagbubungkal ng itlog ng pawikan. Napakapayapa na at sariwang hangin ang sumalubong sa kanila. Malalaki na din ang puno ng niyog na itinanim ng mga ito, kaya lalo pang gumanda ang kapaligiran. Tingnan mo tayong dalawa pare oh. Dati, naghuhukay tayo dito para kumuha ng mga itlog. Ngayon naman, naghuhukay tayo para magpakawala ng mga bagong pisang pawikan sa dagat. Wika ni Arman, habang isa-isang dinadampot ang maliliit na pawikang pilit gumagapang papunta sa tubig. Oo nga pare, natatawa na nga lang ako pag naalala ko yung mga kalokohan natin dati. Tugon ng binata. Ilang buwan pa ang nakalipas. Lalong lumaki ang adikain ng magkaibigan. Maraming kabataan ang nahikayat na mga itong pangalagaan. Hindi lamang ang mga pawikan, kundi lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa dagat. Para kay Jano, sadyang wala ngang makapagsasabi ng kapalaran ng isang tao. Hindi natin akalaing lahat ng mga kamalasan sa buhay may matinding leksyon na dapat nating pagdaanan para matuto at maging mas matatag sa darating na hinaharap. Maging si Jano ay hindi lubusang makapaniwalang mararating niya ang ganitong antas. Masaya ito dahil sa wakas nagagawa niyang gamitin sa tama ang tangang trabungko. Samantalang si Arman naman, nagpaiwan sa bayan, nagsilbi bilang alkalde. Una sa naging proyekto nito, pagbabawal na mga ilegal na pangisdaan, lalo na ang maliliit na lambat na nagiging sanhi ng pagkahuli ng mga pawikan. Sa termino ni Arman, napalitan ang opisyal na selyo ng bayan. Sa kasalukuyan, lalo pang pinag-igting ng pamahalaan ng pangangalaga sa likas nating kayamanan, partikular sa karagatan, dahil wala nang ibang makakapagsalba sa bansa, kundi ang kayamanang taglay ng katubigang nakapalibot sa atin. Nagsilbing ehemplo ang kwento ni Jano at Arman sa mga kabataan sa baryo na tuwing gugunitain ng mga ito ang nangyari. Nanunumbalik sa alaala kung paanong ibinangon ng binata ang sarili sa pagkakalugmok at kung paano nitong nakuha ang respeto ng karamihan. Si Jano ay ilan lamang sa naging bayani ng karagatan na noon ay pumapatay sa mga pawikan, ngunit kalaunan ay naging tagapangalaga ng mga ito. Naway nakapulutan niyo ng aral ang ating kwento at nagsilbing inspirasyon sa lahat. Ang talambuhay ni Jano, lahat ng ito ay dahil sa trabungko ng pawikan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.